Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwentong ihahatid ko sa inyo today. And syempre, dahil alam kong nandyan kayo at nakikinig pa rin sa atin at nag-aantay, oo, eto tayo, meron tayong story for the day, syempre. And before tayo pumunta doon, nais ko munang mag-thank you sa inyong lahat dahil bumabalik-balik kayo dito sa ating channel para tignan kung meron na po tayong mga bagong uploads. Maraming salamat po talaga. And syempre, special shout out dun sa mga nakapag-subscribe na and syempre dun sa mga nag-click ng notification bell para lagi silang updated sa tuwing may bagong video na lumalabas dito sa ating channel. Syempre, pati na rin yung mga nagko-comment, no? Hi kay Rose Janie. Maraming salamat. Hello din kay Sally, kay Alibay Damaukum. Maraming thank you sa'yo. Grisela Gitan. Maraming salamat all the way from Saudi Arabia. Hi din kay Dean Iza Tinaya. Maraming salamat. Or Denise from Taguig. Thank you so much sa iyong pakikinig, Shumi. Hi din kay Ramona Gonzalez na adik na raw sa ating programa. Kay Sir Reynaldo de Vera, maraming salamat. Welcome back. Hi din kay Franklin Lumanaw, all the way from Surigao City. Maraming thank you po sa inyong pagkikinig. Hello din kay Bernadette Remolina, maraming salamat. Shout out daw kay Salonga na laging nakikinig sa ating program. Hello naman. Hi kay Beth Laraga. Maraming thank you sa'yo. Oznam Zenon, maraming salamat. Hi din kay Eunice 2111. Maraming salamat po. Oo, hello da pabati po, Mama Mia, ang Comfy Shoes Company ng Pagray. Hello po sa inyo dyan. Hi din kay Ikay Maguliado from Marbella, Spain. Hi din kay Maria Fe. Maraming salamat, Maria Fe. Ang dami nating mga bagong recruit. Para tayong kulto, may mga recruit. Eileen Erzando, maraming salamat. Or Janlyn from 13 Martires, Cavite. Hello, Marites Cavite, Martires pala. Hi din kay Marie Chris Dakuma all the way from Taiwan. Hi kay CJ Aringay, maraming salamat sa pagkikinig. Linda Danasco, pabati daw sa anak niyang si Joy, Jasmine, Justin, and Patrick, and sa mahal niya rong boyfriend na si Bernard. Hi sa inyo. Hi kay Herard Aneri, maraming salamat. Hello din kay LV Lapot Remedios sa Barakil. Pinay sa Israel, thank you. Marilo Savalles, Chazi Chay, Renz Ray, Lay Vlogs, maraming salamat. Tukmol, Chihuahua. Grabe naman yung pangalan mo, Tukmol, Chihuahua talaga. Hi din sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Nasaan na yung mga na-screenshot ko? Ang dami-dami kong na-screenshot kahapon eh. Bakit nawala dito? Ay, ayan, eto. Hi kay Bernadette Ramolina. Oo, kanina pa pala, nabasa ko na pala ito. And syempre kay Eunice. Hi Eunice, maraming salamat sa iyong pakikinig. At ni Ellen, thank you so much po dahil lagi ka rin nandyan at hindi mo iniiwan itong ating channel. Hi din kay Janice Serino. Ayan, maraming salamat from Kabantian, Davao City. Hi kay Mildred Molato, Jayran Yoraldin, maraming salamat sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig sa ating programa, maraming salamat po talaga. At lagi kayong nandyan, hindi po kayo nang-iiwan. Thank you. Kaya huwag na nating patagalin dahil alam kong excited na rin kayo na mapakinggan ang kwento natin ngayong araw na ito. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. May napanood akong linya ng isang pelikula noon. Wag na wag mo raw ibibigay ang lahat-lahat mo sa isang tao kahit gaano mo pa siya kamahal. Dahil wala namang kasiguraduhan ang mundo. Kapag nagkataong umalis siya sa buhay mo, dala-dala din niya lahat-lahat ng mga naibigay mo. Pati na rin ang katiting na respeto mo para sa iyong sarili. Dear Mama Mia,
Matagal na akong nakikinig at nanonood nitong channel mo. Matagal ko na rin gustong mag-share pero hindi ko magawa-gawa dahil sa nahihiya ako at hindi ko rin alam kung papaano ba sisimulan ang pagkukwento. Pero nung makita ko sa FYP page ng TikTok account ko, ang panimulang nilagay ko nitong aking sulat ay nagkaroon talaga ako ng lakas ng loob para ikwento ang mga nangyari sa aking buhay. Kung papaano ako umabot sa puntong wala na akong respeto para sa aking sarili at kung kani-kanino na lang ako nagpapadali. Ako si Grace at ito ang masalimuot na kwento ng aking naging buhay pag-ibig. Sisimulan natin ang lahat, Mama Mia, nung nakilala ko ang isang lalaking itago na lang natin sa pangalang Jerry. Si Jerry, Mama Mia, ay naging kaklase ko po nung high school. Wala naman kaming special na pagtitinginan noon. Sure, gwapo na siya nung high school kaya lang patpati naman siya at hindi ko type sa mga lalaki yung patpatin. Mas gusto ko sa mga lalaki yung medyo malaki-laki ang katawan. Hindi yung mataba ha, yung malaki-laki lang. Kaya naman ang mga naging crushes ko noon ay puro mga artista. Yung may mga abs kumbaga. Kami naman ni Jerry noong high school, sa natatandaan ko ay nagpapansinan naman kaming dalawa. Hindi naman po ako snob at hindi rin naman siya snob noon. Hindi rin naman kami close na magkaibigan. Sadyang nagpapansinan lang bilang magkaklase. Hanggang sa graduate na nga kaming dalawa ng high school. Nung nag-college kami ay wala na kaming naging balita pa sa isa't isa. Sa Cebu kasi siya nag-aral, Mama Mia, samantalang ako ay naiwan sa lugar namin. Masaya naman ang buhay. Nagkaroon naman ako ng mga boyfriends, barkada at kung ano-ano pa. Normal ang naging college life ko. Hanggang sa makagraduate na ako at sa awa naman ng Diyos ay nakahanap rin agad ng matinong trabaho. Hindi naman yung trabaho na malaki ang pasweldo pero ayos na rin. Pwede na rin sa mga nagsisimula na katulad ko. Mama Mia, dito ko na natagpo ang muli si Jerry. Nagkita kami sa isang fast food chain na malapit lamang sa pinagtatrabahuan ko. Nung una ay tinitignan lang niya ako. Ako rin naman ay tinititigan ko lang din siya dahil hindi ko pa maalala kung saan kami nagkitang dalawa. Hindi ko nga kasi maalala ang kanyang pangalan. Grace? Ikaw si Grace, di ba? Kaklase ko nung high school? Oo. Ako to, si Jerry. Jerry? Ikaw na ba yan? Yung nasa likuran ko nakaupo nung high school tayo? Oo, ako to. Mama Mia, nagkausap kaming dalawa. Malaki ang pinagbago ni Jerry. Lalong-lalo na sa kanyang itsura. Gwapo pa rin naman siya, pero ang mas malaking nagbago sa kanya ay ang kanyang pangangatawan. Naging mama na o hunk na ang kanyang pangangatawan, Mama Mia. Hindi katulad dati na patpatin at payat talaga. Ang laki ng pinagbago mo, Grace. Mas lalo kang gumanda ngayon ah. Ikaw din naman na gumwapo rin. Siguro ganun talaga, no? Kapag nag-puberty na tayo. Kumusta ka na? Tanong niya sa akin. Eto, isa ng dakilang office worker. Sabi ko naman. Talaga? Saan ka nagtatrabaho? Diyan lang sa malapit. Ikaw, nakabalik ka na pala dito sa atin. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral mo? Tanong ko. Oo, gagraduate na ako. Nahuli ako ng 1 taon kasi nga, di ba? Engineering yung kurso ko. Engineering pala yung kurso mo. Di ko naman alam. 5 taon kasi yung engineering, Mama Mia. Samantalang yung kurso ko naman ay 4 na taon lamang. Nagkausap kaming dalawa. Pagkatapos ay nag-exchange kami ng cellphone number. Ang sabi niya, sana raw ay magkaroon ng kahit namumunting reunion ng batch namin. Naku, yung class president natin dapat ang kinontak mo at hindi ako. Baka meron ka pang contact dun sa class president natin. Ikaw na lang kaya ang magtanong.
Yoko nga, di naman kami close. Pagbibiro ko pa. Tumawa siya dahil best friend ko naman yung class president namin nung high school. Kaya lang tulad ng karamihan ay hindi na rin kami nagkita nung nag-college na kami. Mama Mia, naging maikli lang ang pagtatagpo naming yun ni Jerry. Pero hindi naman natatapos doon ang naging usapan namin. Pagkatapos ng trabaho ko, nung papalabas na ako ng opisina, ay nakatanggap ako ng text message mula sa kanya. Nangangamusta. Sabi niya kung may pasok pa raw ba ako dahil kung wala na, ay ililibre niya raw ako ng street foods sa plaza. Kumakain ka pa ba ng street foods? Tanong niya sa akin nung tinawagan ko siya. Anong klaseng tanong yan? Kasi 'di ba? Big time ka na ngayon, office girl ka na, kaya malay ko bang hindi ka na kumakain ng street foods? Tumawa lamang ako. Mapagbiro talaga si Jerry. Yun nga ang nangyari, nagkita kami sa labas ng opisina ko, pagkatapos ay kumain kami ng street foods. Mama Mia, unti-unti doon ay naging close kaming dalawa. Doon ko napansin na marami pala kaming pagkakapareho. Hindi katulad dati nung high school na hanggang pansinan lamang kami. Ngayon ay unti-unti kaming naging close. Lagi na kaming magka-text at syempre magkatawagan. Laging merong good morning, good night, kumusta, kumain ka na ba, huwag magpapagutom at kung ano-ano pa. Na kung tutuusin ay ginagawa ng mga taong may concern sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang graduation day ni Jerry. Nagulat ako Mama Mia dahil 1 week before his graduation ay tinawagan niya ako. Inimbitan niya ako na pupunta raw kaming Cebu dahil dun siya gagraduate. Siyempre, dun naman siya nag-aaral. Talaga? Nako, pwede naman ako mag-leave kaya lang wala akong budget ngayon eh. Pagbibiro ko pa sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Ako ang sasagot sa pamasahe mo. Mama Mia, seryoso talaga siya sa pag-imbita niya sa akin sa kanyang graduation, kaya naman pumunta na rin ako doon. Nagkita kami ng mga magulang niya at pinakilala niya ako bilang kanyang nililigawan. Wala namang naging problema dahil botong-boto naman sa akin ang kanyang pamilya. Ako naman ay medyo nahiya. Anong nililigawan? Tanong ko sa kanya nung naging kaming dalawa na lang. At lumayo muna sa amin ng kaniyang mga magulang dahil may ibang kinausap na mga kakilala nila. Huwag ka nang pumalag dyan. Alam mo, ikaw kailan ba ako pumayag na manligaw ka sa akin? Tapos, kailan ka ba nagtanong kung pwede ka bang manligaw sa akin? Bakit hindi ba? Uy, payagan mo naman ako manligaw sa'yo. Graduation gift mo na lang sa akin. Ano yun? May pilitan? Di, pero sige na. Jerry, ikaw dinadaan mo ako sa biro. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit kita pinapunta dito sa graduation day ko? Kung bakit gusto kita na maging bahagi nitong tagumpay ko? Dahil mahal kita, Grace. Nung una gusto lang kita pero ngayon mahal na kita. Hindi na rin ako nagpaligoy-ligoy pa. Matapos ang graduation rites ceremony nila at nung nandoon na kami sa restaurant kung saan namin isa-celebrate ang kanyang tagumpay, dun ko siya sinagot, Mama Mia. Actually, wala nang panliligaw pa na nangyari. Agad-agad na naging kami. Pagkatapos noon ay dumiretso na kami sa bahay nila sa Cebu. Doon na rin ako pinatulog ng mga magulang niya, pero syempre ang katabi ko noon ay ang kapatid niyang babae. Gabi na noon, Mama Mia, mag-aalas 11 na siguro at naghihilik na ang kapatid niya. Ako naman ay hindi makatulog. Siguro dahil hindi ako sanay na wala sa sarili kong bahay at kama. Hindi ako mapakali. Hindi rin ako makagalaw dahil magkatabi kaming natutulog ng kapatid niya. Nahihiya ako na baka magising ito sa kakagalaw ko at sa kalikutan ko. Hanggang sa hindi ko na talaga matiis. Nakaramdam na rin ako ng uhaw noon, kaya naman sabi ko sa sarili ko ay lalabas muna ako. Magpapahangin at magpapaantok. Hindi ko na dinala ang cellphone ko.
Naka-charge kasi yon nung mga panahon na yon. Pagkalabas ko, Mama Mia, ay kumuha ako ng tubig. Uminom ako at pagkatapos noon ay lumabas ako ng bahay nila. Nandun lang ako sa may balkonahe. Nung bigla na lang may yumakap sa akin mula sa likod. Napatili pa talaga ako, buti na lang at tinakpan niya agad ang bibig ko. Uy, grabe ka naman kung makasigaw. Jerry? Ikaw talaga walang niya ka. Magigising pa buong angkan mo sa tili ko eh. Bakit ka ba nanggugulat dyan? Tanong ko sa kanya. Hindi ako makatulog eh, knowing na andun ka lang sa kabilang kwarto. Kanina pa kaya ako text ng text sa'yo. Tinatawagan kita pero hindi ka naman sumasagot. Naiwan ko kasi sa loob ng kwarto yung cellphone ko tapos naka-silent pa yun. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa akin. Hindi rin ako makatulog eh, namamahay. Mama Mia, bigla siyang kumuha ng 2 upuan tapos naupo kami doon ng magkayakap. Ang dami-dami niyang sinabi sa akin na mga plano niya para sa aming dalawa. Inamin niya rin sa akin na mula pala noon ay crush na niya talaga ako. Kaya lang nahihiya siyang lumapit sa akin dahil baka raw ay hindi ko siya gustuhin. Alam na alam daw kasi ng buong campus kung ano ang tipo ko sa lalaki. Yun nga ang dahilan kung bakit ako nag-gym eh. Ikaw naman, buti na lang at ngayon ka pa nanligaw sa akin. Nanligaw? Nanligaw ba ako agad mo akong sinagot kanina? Hinampas ko siya tapos nagtawanan kaming dalawa. Pagkatapos noon ay bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Salamat Grace ah. Salamat sa pagpunta dito at mas maraming salamat sa regalo mo sa akin. Mama Mia, tiningala ko siya. At ako na mismo ang humalik sa kanyang pisngi. Walang anuman po, sagot ko. Pero hindi siya pumayag na hanggang pisngi lang ang halikang yon. Kinabig niya ako at hinalikan sa aking mga labi. Nagpaubaya naman ako kasi nga boyfriend ko na siya. Bakit hindi pa ako magpapahalik, di ba? Kung ano-ano pang napag-usapan namin noon, Mama Mia. Ang dami-dami naming plano. Mag-aalas 2 na ng madaling araw nung pumasok kami sa kwarto. Siyempre siya sa kwarto niya at ako naman ay doon sa kwarto ng kapatid niyang babae. Nakatulog na rin ako sa wakas. Kinabukasan pagkagising ko ay handa ng almusal at pinagsilbihan pa talaga ako ng pamilya ni Jerry. Mahal na mahal nila ako. Ang sabi pa ng mama niya, ako raw ang unang babaeng pinakilala ni Jerry sa kanila. Ako raw ang unang babaeng hindi ikinahiya ni Jerry. Sinabi rin sa akin ng kapatid niya na marami nang naging girlfriend ng kuya niya pero panandalian lang yon. Siguro Ate Grace, ikaw na talaga yung pang forever ni kuya. Kasi nga pinakilala ka niya agad eh. Natawa na lang ako. Kinabukasan din ay umuwi na ako sa amin. 2 araw lang ako dun sa Cebu. Pagkatapos naman ng 1 linggo ay sumunod na rin si Jerry. Mama Mia, dun na siya naghanap ng trabaho sa lugar namin. At swerte namang natanggap din siya agad habang nagre-review pa. Kumuha siya ng isang apartment. Hindi naman kalakihan yon. Parang 1 kwarto lang tapos may munting sala at may munting dining area. Siyempre mama pa rin niya ang nagbabayad nung mga panahon na yun. Wala na kasi silang bahay dun sa lugar namin at ibinenta na yun nung graduate si Jerry ng high school at lumipat na sila ng buong pamilya dun sa Cebu. Ang gusto sana ng mga magulang niya ay sa Cebu rin siya maghanap ng trabaho. Kaya lang, syempre, nandun ako sa lugar namin at ayaw niya na maging long distance ang relationship naming dalawa. Kaya bago-bago pa namin tapos mag-long distance relationship kami mama. Huwag naman ganun, please. Suportahan niyo naman ako. Walang nagawa ang mga magulang ni Jerry kundi suportahan ito. Matapos ang halos 1 taon naming relasyon at matapos na makapasa sa board exam itong si Jerry, ay inaya na niya akong mag-live-in kaming dalawa. Pero hindi ako pumayag, Mama Mia, kasi ayaw ng mga magulang ko. Conservative kasi ang aking mga magulang.
Pero kahit anong conservative ng pamilya namin ay hindi ko pa rin napigilang ibigay ang sarili ko kay Jerry. Siyempre, sa araw-araw ba naman na magkasama kaming dalawa pagkatapos ng trabaho. Kung minsan pa nga ay nagli-leave ako kapag wala siyang pasok at dun kami tumatambay sa kanyang apartment. Nagmo-movie marathon, nagpo-food trip, nagluluto, gumagawa ng aming slam book para sa aming mga pangarap at syempre, may nangyayari din sa aming dalawa, Mama Mia. Nagsimulang may nangyari sa amin nung nag-celebrate kami ng aming 7th monthsary. Doon ako nakatulog sa bahay nila. Nag-overtime kasi ako noon sa trabaho. Halos 9 p.m. na akong natapos at dumiretso na ako dun sa kanyang apartment dahil ang sabi niya ay may inihanda raw siyang pagkain para sa akin. Tumawag na lang ako sa bahay at nagdahilan na uumagahin ako sa pagtatrabaho dahil may mga kailangang tapusin kahit na ang totoo ay natapos ko naman ang mga yon ng alas 9 ng gabi. Pagdating ko sa bahay o sa apartment ni Jerry ay handa na nga ang pagkain. Nakikita ko na ring inaantok na siya. Hinalikan ko siya, Mama Mia, at nagpasalamat ako sa mga sakripisyo niya para sa akin. Bago pa man kami kumain nung gabing yon ay nauna nang may nangyari sa aming dalawa. Nagsimula kasi yon nung halikan ko siya sa labi. Hinalikan din naman niya ako. Malalim na halik. Pagkatapos sinabi niya sa akin na miss na niya ako. At yun na nga, may nangyari sa amin. Pumasok kami muna sa kwarto. Pagkatapos na may nangyari sa amin ay mukhang ginanahan si Jerry at nawala ang antok niya. Inaya niya ako sa may kusina dahil gutom na raw siya. Gutom na rin naman ako. Hindi pa nga ako naghahapunan tapos nakapag-exercise na agad. Pagkatapos naming kumain ay bumalik kami sa kwarto. Doon ay pinagpatuloy namin ang aming nasimulan. Oh, Mama Mia, hindi ako nagsisi na si Jerry ang unang pinag-alayan ko ng aking pagkababae. Oo, meron akong mga naging boyfriend dati pa pero hindi naman umabot sa punto na isinuko ko talaga sa kanila ang bataan. Dahil sabi ko nga, hindi ba, conservative ang aming pamilya. Pero ewan ko ba kung anong meron kay Jerry. Mama Mia, bago pa lang kami mag-1 taon ni Jerry ay may nababalitaan na akong hindi maganda. Meron daw kasing bagong pasok sa kanilang trabaho na isa ring engineer na babae. Maganda daw ito, sabi ng ibang mga kasamahan ni Jerry na nakilala ko na. Pero wag kang mag-alala, love ka naman ni Jerry. Pambawi nila sa akin. Kaya lang, Mama Mia, nung unang narinig ko pa lang ang pangalan na yun, ang pangalan ng babaeng yun, ay hindi na siya mawala-wala sa isip ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Lovie. Hanggang sa isang araw ay binuksan ko ang cellphone ni Jerry. Hindi naman ako yung tipo na nambubukas ng cellphone. Mula nung naging kami ni Jerry ay alam naming dalawa ang password ng isa't isa sa lahat ng aming mga personal na gamit, gadgets, mga social media accounts at kung ano-ano pa. Pero ewan ko ba, nung tumunog ang cellphone niya habang nagluluto siya sa kusina at ako naman ay nasa sala at katabi ko lang ang cellphone niya noon, ay hindi ko napigilang tignan yon. Hindi ko nakita kung ano yung mensahe. Pero ang nakaregister na pangalan ay Lovie. Hindi ko na rin yun pinansin, Mama Mia. Sabi ko, dapat magtiwala ako kay Jerry. Matagal na kaming dalawa. Hindi rin naman siya nagbago sa akin kaya dapat pagkatiwalaan ko siya. Pero hindi talaga mawala sa isip ko eh. Nanood na kami ng sine, nanood na kami ng movies, kumain na kami at kung ano-ano pang ginawa naming dalawa. Kaya lang hindi talaga mawala-wala sa isip ko yung pangalang nakarehestro doon. Yun kasi, Mama Mia, ang mga nakita ko at narinig kong pangalan mula sa kanyang mga kaibigan sa trabaho. Natulog na kaming dalawa, pero hindi pa rin ako makatulog. Natapos nang may nangyari sa amin at kapag ganoon, ay natutulog agad si Jerry at mahimbing na mahimbing talaga ang tulog niya
kapag may nangyayari sa aming dalawa. Hindi ako mapakali noon. Nung bumangon ako ay nakita ko ang cellphone niya na nasa bedside table niya. Inabot ko yon. Hawak-hawak ko yun at nag-aatubili pa ako kung bubuksan ko o hindi. Kaya lang natatalo talaga ako ng curiosity ko. Kahit na lagi kong sinasabi na pagkatiwalaan ko si Jerry at dapat hindi ko binubuksan ang mga personal niyang gamit, ay hindi ko talaga lubos mapigilan ang sarili ko. Hanggang sa in-enter ko na ang PIN code niya, Mama Mia. Nagbukas naman yun. Pagkabukas nun, inisip ko pa talagang ibalik agad yun sa bedside table. Ibig sabihin hindi siya nagpalit. Walang nangyayaring hindi maganda, di ba? Pero eto na naman ang pagiging pakialamera ko. Tinignan ko ang mga messages niya dun sa kanyang messenger. Wala naman. Tinignan ko sa archive, wala din. Tinignan ko sa mga message requests, wala din. Tinignan ko sa Instagram, wala din. Ilalagay ko na sana ulit nung maisip kong bakit hindi ko tignan sa text message. At nung tinignan ko nga ang text message, Mama Mia, dun nga, may lumabas na Lovie ang pangalan. Tapos nung basahin ko ang kanilang conversation, ay ewan ko ba pero napaiyak na lang ako bigla. Love ang tawag niya dun sa babaeng yun. Yes, love. Okay, sige, sabay na tayo bukas. Okay, love. See you tomorrow. Mga ganun. Sa sobrang galit ko ay hinampas ko ang cellphone niya sa kanyang balikat. Gulat naman na nagising si Jerry. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Sino to si Love, ha? Bakit mo hawak ang cellphone ko? Kailan ka pa nagkaroon ng interest dyan sa cellphone ko, ha? Kailan mo pa ako ini-spy? Hindi kita ini-spy, Jerry. Nagkataon lang na kanina may nabasa akong nag-text sa'yo tapos na-curious ako. Pero buti na lang pala at binuksan ko ang cellphone mo dahil nakita ko to. Sino si Love, ha? Lovie yan. Lovie pero L-O-V-E? Short for Lovie, love. Talaga? Bakit kailangan mo pang i-short? L-O-V-I lang naman yung pangalan niya. Tapos ano to? Sabay kayong umuwi? Sabay kayong pumapasok? Anong ibig sabihin nito? Sinusundo mo siya? Pwede ba? Huwag kang mag-overthink. Wala lang yan. Matulog na tayo. Doon na ako umiyak, Mama Mia. Feeling ko ay binabaliwala niya ang nararamdaman kong sakit. Kaya hinampas ko siya ulit. Nagising na siya. Bumangon na rin siya. At nung nakita niya akong umiiyak na, ay dun siya kumalma. Niyakap niya ako. Ina-assure niya ako na wala lang daw yun. Sabi niya, wag daw akong mag-overthink dahil ako lang daw ang mahal niya. Okay, sige. Kung ayaw mo, hindi ko na siya sasamahan sa pagpasok. Alam mo, sinasama ko lang naman siya dahil lagi siyang nalilate eh. Lagi siyang napapagalitan. Ano namang pakialam mo kung malate siya? Ano namang pakialam mo kung mapagalitan siya? Tao ko siya, love. Love! Di ba babe ang tawagan natin? Doon ako mas nagalit. Eto naman binibiro lang. Kita mo nang umiiyak ako dito, Jerry? Tapos binibiro mo lang ako? Mama Mia, kung ano-ano pang pinaliwanag niya sa akin. Pero nagalit talaga ako nung tinawag niya akong love, kaya bumangon ako at pilit na umuwi. Sinundan niya ako. Sinundan niya ako gamit ang motor niya pero ayoko talagang umangkas sa kanyang motor. Hanggang sa makahanap ako ng masasakyan. At sumakay ako at hindi ko na siya nilingon pa. Umuwi ako sa bahay namin. Gulat na gulat ang mga magulang ko dahil ang akala nila ay may team building kami nung araw na yun. Yun kasi ang paghingi ko sa kanila ng permiso. Yun ang alibay ko. Oh, natapos na agad? Oo nagkaroon ng gulo. Sabi ko naman. Sige po, matutulog na ako.
Mama Mia, alam kong marami pang gustong itanong sa akin ng mama ko, pero siguro nabasa niyang bad mood ako kaya hinayaan na lang niya. Pagpasok ko sa kwarto ay dun ko ulit itinuloy ang pag-iyak ko. Iyak ako ng iyak. Blinak ko agad si Jerry sa cellphone ko at sa lahat ng social media accounts ko dahil tawag siya ng tawag sa akin. Kinabukasan ay pumasok ako sa trabaho. Wala lang ako sa sarili ko noon. Hanggang sa nung mag-uwian na ay nadatnan kong nasa labas si Jerry. Grace, mag-usap naman tayo. Huwag naman ganito, please. Maniwala ka, walang namamagitan sa amin ni Lovie. Concern lang talaga ako sa kanya dahil kaibigan ko siya. Naging close ko na siya. At syempre tao ko siya eh. Umalis ka na, Jerry. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Pero Mama Mia, naging persistent si Jerry. Araw-araw siyang pumupunta dun sa trabaho ko. Nagdadala ng bulaklak at kung ano-ano pa. Hanggang sa hindi ko na rin natiis. Siyempre mahal mo eh. Pinatawad ko na rin siya. At nung pinatawad ko na siya, Mama Mia, ay nagdesisyon ako na makipag-live-in sa kanya. Galit na galit noon ang mga magulang ko. Bakit daw ako pumapayag na i-live-in ni Jerry? Pero ang sabi ko naman, Mama Mia, ay nasa tamang edad na ako. 24 years old na ako nung mga panahon na yon, kaya panahon na siguro para gumawa ako ng sarili kong desisyon sa buhay. Kailangan kong mas makilala si Jerry. Kailangan naming mas makilala ang isa't isa, Ma, bago kami magpakasal dalawa. Ano bang pumapasok dyan sa kokote mo, Grace, ha? Pwede bang magpakasal muna kayo bago kayo magsama sa iisang bubong? Kahit anong galit ng mama ko ay wala na rin siyang nagawa. Mama Mia, naisip ko noon mas mababantayan ko si Jerry kapag magkasama na kaming dalawa. Mas mababantayan ko ang lalaking mahal ko. Tuwang-tuwa naman si Jerry nung pumayag na ako sa wakas na magsama kami sa iisang bubong. Siyempre nung nasa iisang bubong na kami ay unlisiping na kaming dalawa. Ibig sabihin, wala na sigurong rason para maghanap pa siya ng ibang babae. Nabalitaan ko na lang din na lumipat na ng ibang trabaho yung pinagseselosan kong si Lovie. Kaya naging maayos na rin ulit ang lahat sa aming dalawa. Binuhos ko na lahat kay Jerry, Mama Mia. Lahat-lahat. As in, buong pagmamahal ko binuhos ko na sa kanya. Hanggang sa isang araw, sinabi ni Jerry sa akin na gusto na raw niyang magkaroon ng kumpletong pamilya. Ako naman, ang nasa isip ko noon ay baka pakakasalan na niya ako. Kasi nga, di ba, bago bumuo ng pamilya, dapat mag-asawa muna kayong dalawa. Kaya lang, ang sinabi naman niya ay labis kong ikinagulat. Gusto na raw niya na magkaroon kami ng anak. Gusto kong i-open up sa kanya, Mama Mia, ang tungkol sa pagpapakasal. Pero ayoko namang pangunahan siya. Ayokong isipin niya na ako ang may gustong magpakasal kami. Pero ayun na nga, dahil gusto na niyang magkaroon kami ng anak, ay nagpa-check up kami. Nagpa-guide kami sa OB-GYN hanggang sa mabuntis na nga ako. Inisip ko noon na tsaka ko na lang i-open up sa kanya ang pagpapakasal kapag nakapanganak na ako at hindi pa siya nagsasabi kung kailan kami dapat ikasal. Noong mga unang buwan ng pagbubuntis ko ay naging masaya pa kaming dalawa. Pero kalaunan, Mama Mia, dahil lumalaki na ang tiyan ko, nung mag-aapat na buwan na ito, ay parang nanlalamig na sa akin si Jerry. Hindi ko naman siya masisi. Tumaba din naman kasi ako eh. Pumangit. Ang sabi pa nga ng mga kasamahan ko sa trabaho, baka lalaki daw ang anak ko dahil pangit ako. Naging maitim ang batok ko, pati na kilikili ko. At halos namamaga na rin ang ilong ko, Mama Mia, at bilog na ang mukha ko. Kapag tinitignan ko nga ang sarili ko sa salamin ay pangit na pangit din ako sa sarili ko. Kaya hindi ko rin naman masisisi si Jerry kung nanlalamig na siya sa akin. Hanggang sa isang araw, bigla ko na namang nabasa sa cellphone niya ang pangalang Lovie. Mama Mia, dun binuksan ko ulit ang cellphone niya. At pagkabukas ko noon, ay gulat na gulat ako. Marami pala silang exchange of messages kahit nung mga panahon na naghiwalay kami at nagkabalikan kami. Magkaibigan naman talaga kasi kami.
Bakit ka ba nangingialam kung sino ang gagawin kong kaibigan at hindi? Galit niyang sumbat sa akin. Jerry, ano ba? Sabi ko naman sa'yong hindi ako komportable dyan sa babaeng yan eh. May pagkamalandi. Pwede ba wag kang ang judgmental? Hindi malandi si Lovie. At ngayon pinagtatanggol mo pa yung babaeng yan? Labis ang naging pag-aaway namin noon. Lumayas ako dun sa apartment na tinitirhan namin pero hindi ako umuwi ng bahay dahil alam ko na makakatikim ako ng mga masasakit na salita sa mga magulang ko kapag nalaman nilang nag-aaway kaming dalawa ni Jerry. Pumunta ako sa isang kaibigan at dun ako nagpalipas ng gabi at sama ng loob. Kinabukasan ang akala ko ay hahanapin ako ni Jerry pero hindi. Hindi man lang siya nag-text sa akin at hindi man lang siya nagtanong kung kumusta na ako. Kaya ako na mismo ang umuwi sa apartment. Pagka-uwi ko Mama Mia ay parang walang nangyari. Pag-uwi niya ay nagtanong siya kung may pagkain ba. Nakapagluto na ako, sagot ko. Jerry, pwede ba tayong mag-usap? Wala tayong dapat pag-usapan, Grace. Tanggapin mo kung sino ang mga taong bahagi ng buhay ko. Natanggapin ko naman, Jerry eh. Kung sana yung babaeng yan ay kaibigan mo na bago pa ako dumating sa buhay mo. Pero nauna ako sa kanya. Tapos ngayon pakiramdam ko mas pinipili mo pa siya kesa sa akin at sa magiging anak nating dalawa. Mama Mia, wala ding nangyaring maganda dun sa pag-uusap namin dahil nagsisigawan lang kami. Sa huli ay hindi pa rin siya pumayag na alisin ang Grace na yun sa buhay niya. At alam niyo ba kung anong mas masakit, Mama Mia? Binago niya lahat ng passwords niya. Sa social media accounts niya, pati na rin sa cellphone niya. Hindi ko na mabubuksan ang kanyang cellphone. Wala na akong nakikitang mga ebidensya. Nung una kong nalaman yun ay nagalit ako. Umiiyak akong kinumpronta siya kung bakit niya pinalitan lahat ng passwords niya. Para wag ka na mag-overthink. Para wag ka nang magtanong at wala ka nang makitang ikakasakit dyan sa loob mo. Jerry, wala naman talagang ikakasakit ang loob ko kung iiwasan at hindi mo na kokontakin yung babaeng yan. Pero walang nangyari. Ayaw niya pa rin. Mama Mia, hanggang sa umuwi na lang ako. Pagkatapos ng trabaho ko ay walang Jerry ang aking nadatnan. Nung una, 10:00 siyang umuwi. Hanggang sa inuumaga na rin siya. Sabi niya ay nag-overtime daw siya sa trabaho para mas malaki ang aming maipon para sa aking panganganak at sa future ng baby namin. At sa future kasal nating dalawa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at binuksan ko na ang topic na yon. Kasal? Oo naman, sa kasal nating dalawa. Sabi niya. Pero naramdaman kong labas sa ilong ang mga sinabi niyang yun, Mama Mia. Naramdaman kong hindi siya sincere at nagulat siya nung buksan ko ang topic sa pagpapakasal. Hanggang sa isang araw nandun ako sa trabaho. Biglang may nag-message sa akin. Isa naming dating kaklase ni Jerry. Tinatanong niya kung kami pa raw bang dalawa ni Jerry. Sabi ko oo. Talaga? Bakit parang wala na siyang pinopost tungkol sa'yo? At alam mo bang dinilit na niya yung mga pictures ninyong dalawa sa kanyang mga social media accounts? Ano? Oo, hindi mo ba alam? Mama Mia, wala kasi akong nakikita na mga post ni Jerry nung mga nakaraang araw. Kaya akala ko hindi lang siya nagpo-post. Pero nung buksan ko ang kaniyang mga accounts ay dun ako nagulat. Hindi ko na mahanap lahat ng accounts niya, Mama Mia. Kaya tinanong ko ulit yung classmate namin. Bagong account ba yan ni Jerry? Kahit nahihiya akong itanong yun, ay tinanong ko pa rin para malaman ko ang sagot. Hindi naman, ito pa rin yung mga dati niyang account. Bakit? Kasi hindi ko na mabuksan eh. Parang hindi na kami friends at hindi ko na makita. Naku Grace, baka blinak ka ni Jerry. Mama Mia, hindi ko na makontain ang sama ng loob na nararamdaman ko noon. Kaya lumabas ako ng trabaho.
Nag-undertime ako at sinugod ko na sa trabaho niya si Jerry. Pero nagulat ako. Pagdating ko doon, ay nakita kong papalabas na si Jerry. Papalabas siya at may kaakbay siyang ibang babae. Yun ay walang iba kundi ang Lovie na yun. Hindi ko na napigilan ng sarili ko at sinugod ko na silang dalawa. Sinabunutan ko na ang babaeng yun pero ako pa ang itinulak ni Jerry. Nung masudsud ako at madapa ako sa semento ay tsaka siya sumaklolo sa akin. Ikaw naman talaga, Grace, bakit na bigla-bigla kang nanunugod? At bakit hindi ko kayo susugurin yung kabit mo? Excuse me? Di ba hiwalay na kayong dalawa ni Jerry? Ang sabi niya, pananagutan na lang niya yang pinagbubuntis mo. Mama Mia, hindi ako makapaniwala na tinitignan ko si Jerry. Siya naman ay nakayuko. Jerry, ano to? Pero bigla siyang naggalit-galitan. Umuwi ka na ng bahay, Grace. Doon tayo mag-usap dalawa. Pwede ba wag kang manggulo dito? Hindi kita asawa kaya wag kang manggulo. Pagkatapos niya akong sabihan noon ay hinila niya paalis sa lugar na yun, yung Lovie na yun, Mama Mia, at sinakay niya sa kotse niya at tumarurot sila ng andar. Habang ako ay naiiwan doon na pinagtitinginan ng mga tao. Wala sa loob akong umuwi nung gabing yun. Hiyak ako ng iyak, Mama Mia. Hindi ako nakatulog. Hindi umuwi si Jerry. Hindi rin ako pumasok ng trabaho. Di ako kumain, iyak lang talaga ako ng iyak. Hanggang sa bigla na lang akong dinugo. Dun ako nagulat. Dun ako nataranta. Mama Mia, sa pagkataranta ko ay nahulog pa talaga ako sa hagdan. Pero bago ako mawala ng malay ay may biglang pumasok sa loob ng bahay. Nung magising ako ay nasa loob na ako ng ospital. Nandun si Jerry, Mama Mia. Grace, kumusta ka na? Umalis ka sa harapan ko, sabi ko. Hanggang sa pumasok sa loob ng kwartong yon ang mama ko. Doon na ako nagwala. Pinapaalis ko si Jerry, Mama Mia. Pinapaalis ko siya dahil masakit pa rin sa akin at hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa niya. Pero mas masakit pa lang na balitaan ko. Nalaglag ang batang dinadala ko. Mama Mia, hindi pa nga ako nakakapag-move on. Pero mas dumagdag pa sa pasakit na nararamdaman ko nung magka-uwi ko sa apartment naming dalawa ni Jerry ay wala na ang mga gamit niya. Naiwan na lang doon ang isang sulat na humihingi ng tawad sa akin. At sinabi niyang pasensya na dahil huli na nung malaman niyang hindi pala ako ang tinitibok ng puso niya. Kundi ang Lovie na yun. Iniwanan ako ni Jerry. Mama Mia, nung iwan niya ako ay doon na nagkandaletse-letse ang buhay ko. Hindi ko na alam kung paano bumangon. Buti na lang talaga at may leave na ibinigay sa akin dahil sa nakunan ako. At nung nakalive ako, Mama Mia, 2 linggo akong nasa loob lang ng kwarto. Pinupuntahan ako ng mga kaibigan ko, ng mama ko para pakainin pero itinataboy ko silang lahat. Hanggang sa inisip ko. Siguro na boring sa akin si Jerry dahil mabait ako. Na boring siya sa akin dahil matino ako. Kaya yun ang simula ng pagbabagong buhay ko. Yun ang naging simula para masira ang buhay ko, Mama Mia. Lumabas ako isang gabi. Pumunta ako sa isang bar. Habang umiinom ako doon ay may lumapit sa aking lalaki. Nagpakilala siya. Pero hindi ko na matandaan kung anong pinakilala niya sa aking pangalan. Nag-usap kaming dalawa at nagkatawanan na para bang ang tagal-tagal na naming magkakilala. Pagkatapos naming magtawanan ay inaya ko siya na pumasok sa isang motel. Ewan ko, siguro dala na rin ng alak at dala na rin ng kalungkutan at dala na rin ng isang desisyong nabuo ko nun sa isip ko. Aking desisyong paninindigan ko ang pagiging bad girl ko, Mama Mia. Pumayag naman yung lalaki. Pumasok kami sa isang motel. At doon ay may nangyari sa aming dalawa.
kung ano-ano ang mga ginawa namin. Ang dami-dami niyang ginawa sa katawan ko. Isang bagay na ikinatuwak naman ng katawan ko, ngunit panandalian lamang yon. Bago pa magising yung lalaki ay nauna na akong umalis at umuwi ng apartment. Naligo ako. Kinuskus kong mabuti ang buo kong katawan. Nung una, Mama Mia, pakiramdam ko ang dumi-dumi kong babae. Nung una, pakiramdam ko ay bakit ko ginawa yun? Bakit ko ginawa ito sa sarili ko? Pero ewan ko ba, kinabukasan, Mama Mia, nung magising ako at tignan ko ang sarili ko sa salamin, ay parang gandang-ganda ako sa sarili ko. Hanggang sa yun, nagbago na rin ako ng pananamit. Para akong tumatandang paurong kung ika nga nila. Para akong isang college student na pariwara kung manamit nung mga panahon na yun. Binago ko talaga ang image ko. Maging silang lahat sa opisina nung nagbalik akong trabaho ay nagulat sa pagbabago kong yun. Oy, Grace, long time no see ah. Sabi sa akin ng isa kong katrabaho na itago na lang natin sa pangalang Francis. Si Francis, Mama Mia, ay well-known talagang babaero, playboy, at mahilig sa pakikipagsiping ng kung sino-sinong babae. Well-known siya sa kanyang reputasyon na halos linggo-linggo kung magpalit ng girlfriend. Nung una ay pinapansin niya ako, oo, dahil wala naman talaga siyang hindi pinapansin lalo na kapag babae. Basta't nakasaya, basta't merong pinapatulan niya. Noon ay hindi ko siya pinapansin masyado. Pero eto, nung nagbago ako ng image ay bigla ko siyang pinansin. Nginitian ko siya ng pagkatamis-tamis. Nagulat pa siya nung umiti ako sa kanya, Mama Mia. Pagkatapos noon, nung mag-lunch ay inaya niya akong sabay kaming kumain. Humayag rin naman ako. Hanggang sa araw-araw na gano'n ang aming naging routine dalawa ni Francis. Uy, Grace, ano bang meron sa inyong dalawa ni Francis? Tanong ng isa naming kasamahan. Wala naman, kaibigan lang, bakit? Grace, ingat ka dyan ha. Hindi naman siguro kaila sa'yo ang reputasyon ni Francis. Tumawa na lang ako, Mama Mia. Huwag kayong mag-alala. Hindi na ako ang dating Grace na tatanga-tanga. Oo nga pala. Sorry ha. Sorry saan? Tanong ko dun sa kaibigan ko. Sorry sa pagkawala ng baby mo. At sorry sa nangyari sa inyong dalawa ng boyfriend mo. Pwede ba? Huwag na nating pag-usapan yung lalaking yun. Mama Mia, hanggang sa ang paglabas-labas naming dalawa ni Francis tuwing lunchtime ay nasundan na rin ang nasundan. Hanggang sa isang araw, hinaya ko ni Francis na mag-check-in kami. Sa walang pagdadalawang isip ay pumayag ako. Mama Mia, magaling si Francis sa kama. Kung ano-ano ang itinuro niya sa akin. Kung ano-anong klasing posisyon. At alam mo ba kung ano pang mas matindi, Mama Mia? Mahilig din si Francis sa mga adventure. Kaya nasubukan ko na ring makipag-sex sa public. Oo, unang public sex ko, Mama Mia, ay nangyari sa isang sinehan. Merong mga tao doon pero mangilan-ngilan lamang dahil hindi naman kagandahan at hindi sikat yung pelikulang yun. Pinili ni Francis yung sa may balcony. At alam ko na kung anong gusto niyang gawin. Akala ko lang nung una ay make-out lang. Dahil uso naman yun, di ba? Humayag ako dahil gusto ko rin ng thrill. Pero habang nasa sinehan kami, habang naghahalikan kami, hindi ko na nararamdaman na unti-unti na pala niyang pinapasok ang kanyang kamay sa loob ng mga damit kong suot. Hanggang sa pinisil na lang niya bigla ang dibdib ko at nagulat ako. Itutulak ko pa sana siya pero sabi niya wag daw akong maingay at baka may makapansin sa aming dalawa. Nako, baka mahuli tayo ng guard, sabi ko. Hindi yan. Kaya ako nga pinili yung sinehan na to dahil yung mga guard dito, masyadong tamad. Tignan mo, mukhang tulog na. Tinignan ko pa sa may likuran ko ang guard, Mama Mia, na medyo malayo naman sa amin.
At sa tingin ko nga ay natutulog na ito. Kaya hinayaan ko na lang si Francis sa ginagawa niyang paghaplos sa aking mga dibdib. Hanggang sa inilabas na niya ang kaniyang pagkalalaki, Mama Mia. Nung una ay hawak-hawak lamang yun. Pero bigla niya akong pinababa. Bigla niya akong pinasubo. Akala ko hanggang dun lang, Mama Mia. Pero bigla niyang pinasok sa akin yon. Hindi ko na halos mapigilan ang sarili ko nun. Ewan ko ba, pero masyado parang thrill ang bagay na ganun, Mama Mia. Masyado palang kakaiba sa pakiramdam kapag merong ganun. Kapag yung masyado kayong intense habang nasa publiko. Madali lang natapos ang pagsisiping namin na noon, pero Mama Mia, kakaibang ligaya at kakaibang satisfaction ang naibigay nito sa akin. At mula nga noon, kapag may pagkakataon ay nagsisiping kaming dalawa ni Francis, kahit pa nga sa mga pampublikong lugar. Sa CR ng isang beach resort, sa CR ng mall at kung saan-saan pa. Hanggang sa dumating sa punto na nagsawa na rin kami ni Francis sa isa't isa. Nalaman ko na lang na may iba na siyang babaeng kinalolokohan. Natapos na lang sa ganon ang naging ugnayan naming dalawa. Wala naman akong reklamo kasi wala naman kaming relasyon. Hindi naman kami tunay na magkarelasyon at tanging sex lang naman ang habol namin sa isa't isa. Hanggang sa natapos na nga ang aming ugnayan. Pero hindi doon natatapos ang pagiging pariwara ko, Mama Mia. Kung sino-sino ng lalaki. Actually, kung bibilangin ko ay 6 na lalaki sa opisina namin ang naisiping ko na. Hindi ako proud, pero may nakasiping na rin akong may mga asawa na sa opisina. Ang sabi ko nun sa sarili ko, ayos lang naman yun. Hindi naman commitment ang hinahanap ko. Hindi naman panghabang buhay na relasyon ang gusto ko. Gusto ko lang tumikim. Gusto ko lang magpatikim. Yun ang sabi ko nun sa sarili ko. At hindi pa natatapos dun sa mga kasamahan ko sa trabaho. Meron ding mga pagkakataon, Mama Mia, na yung mga lalaking nakikilala o kakakakilala ko pa lamang ay inaaya ko na sa mga ganoong klaseng activities. Hanggang sa may nakilala akong lalaki na itago natin sa pangalang Jay. Si Jay, Mama Mia, ay katulad ko rin. Pariwara rin. Nagkakilala kami sa isang bar. At nung mag-usap kami, sinabi niya sa akin na ganun talaga daw kaming dalawa. Ganun daw talaga ang mga katulad namin. Kapag nasaktan, ayaw nang pumasok sa isang relasyon. Pero paano kung may makita kang seseryoso sa'yo? Tinawanan ko na lang siya. Gusto mo bang seryosohin ako? Nabigla siya sa tanong ko, Mama Mia. Pero bago pa siya makasagot ay ako na ang muling nagsalita. Huwag mong gawin yon. Kapag sabihin mo sa aking oo, talagang iiwanan kita dito sa kwarto. Hindi ko natatapusin tong ginagawa natin. Lalabas kang sasakit ang puson mo. Sabi ko habang nakatawa. Ikaw talaga. Halika na nga rito. Sabi niya, tsaka pinagpatuloy namin ang aming pagniniig. Hindi ko na mabilang sa mga daliri ko kung ilang lalaki na ang nakasiping ko pagkatapos ng naging relasyon naming dalawa noon ni Jerry, Mama Mia. Hanggang sa isang araw. Nagulat na lang ako nung may dugong biglang tumulo sa ilong ko. Nagtatrabaho pa ako noon. Grace! Grace! Biglang tanong ng kasamahan ko. Nagtatype kasi ako noon, Mama Mia, kaya hindi ko na namalayan na may papalabas na palang dugo sa ilong ko. May sakit ka ba? Wala naman, bakit? Ba't may dugo yung ilong mo? Bigla akong nahawakan ng ilong ko at dun ko naramdaman na basa ito. Noong tignan ko ang kamay ko ay nakita kong may dugo. Dali-dali akong pumunta ng CR tsaka hinugasan yon. Siguro pagod lang. Siguro pagod na pagod lang talaga ako. Pero hindi ito natatapos doon. Mama Mia, nilagnat ako ng pagkataas-taas.
Akala ko nung una ay wala lang yun. Normal lang naman talaga na nilalagnat ang tao, di ba? Normal lang naman na sumasapit talaga sa atin yung parang pagod na pagod tayo. Over fatigue ba? Hanggang sa isang araw, hindi na talaga nawala ang lagnat ko. Nagpa-check up na ako at baka dengue na. Pero nung chinek up ako Mama Mia, ay wala naman pong makitang mali sa akin ng doktor. Okay naman ang aking mga lab test maliban lamang na mataas ang white blood cells ko. Pero hindi pa rin nawawala ang lagnat ko. Inuubo na rin ako at kung ano-ano nang nararamdaman ko. Hanggang sa isang araw, pagkalabas ng nanay ko na siyang nagbantay sa akin ay pumasok ang doktor. Grace? Yes po, Doc. Pwede bang magtanong sa'yo? Oo naman, Doc. May karelasyon ka ba? Wala po eh. Bakit po yun mahalaga? Tanong ko habang tumatawa. Pero may mga sex partners ka. Nahiya ako Mama Mia. Tinanong ko pa ulit ang doktor kung mahalaga ba yun, pero nung sinabi niyang oo, ay sumagot ako ng oo. Multiple ba? Yes po, Doc. Grace, ire-recommend kita para matest ka kung meron kang HIV ha. Doc, HIV? Oo eh. Kasi wala naman akong makitang mali sa'yo. Test lang naman. Tsaka wag kang mag-alala, confidential naman to. Mama Mia, nung una ay ayoko talagang pumayag. Ang tingin naman talaga ng lipunan kapag meron kang HIV ay marumi kang klasing tao. Tapos mas nakakahiya pa kung ang may HIV ay babaeng katulad ko, hindi ba? Pero wala na akong nagawa. Ayoko namang mamatay ng maaga kaya nagpa-check up na rin ako. At dun na biglang gumuho ang mundo ko. Biglang gumuho ang pakiramdam ko nung malaman kong positibo nga ako may HIV, Mama Mia. At ang sabi pa ng doktor ay medyo may pagkamalala na raw yun. Pero maaagapan pa naman yan, Grace. Pero kailangan mo lang talagang uminom ng gamot at kailangan mo munang mag-abstain sa pakikipagtalik. Pumayag ako, Mama Mia. Uminom ako ng gamot. Pero habang naggagamot ako ay walang nakakaalam sa sitwasyon ko. Pumayat din ako, Mama Mia. Hanggang sa napansin ng mga kasamahan ko sa trabaho na focus na ulit ako sa pagtatrabaho ko. Tinanong pa nila ako kung may bago akong love life pero hindi ako sumagot. Mama Mia, nung sinabi ng doktor na baka medyo matagal-tagal na akong may sakit, ay dun ko naisip na baka si Jay ang nakahawa sa akin. Kaya naman tinanong ko si Jay. Tinanong ko siya kung ayos lang ba ang pakiramdam niya. Ayos lang naman ako, bakit? Concern ako noon kay Jay, Mama Mia, dahil kahit papaano ay may pinagsamahan naman kaming dalawa. Matagal din naman kaming naging magpubo. Kaya sinabi ko sa kanya na magpa-check na. Bakit kailangan kong magpa-check? Kasi kung sino-sino naman nakakasiping mo, 'di ba? Palusot ko pa. Huwag mong sabihing may HIV ka, Grace. Ha? Wala. Bakit mo naisipang itanong sa akin yung bagay na yan? At bakit mo naisipang imungkahi sa akin na magpa-check? Mama Mia, pinilit kong kumbinsihin si Francis na wala talaga akong HIV. Pero nagulat na lang ako. 2 araw matapos ko siyang kausapin ay nakikita kong parang pinagtitinginan na ako ng mga tao. Parang pinag-uusapan nila ako. Pakiramdam ko nun, Mama Mia, ay pumapasok ako na walang ulo dahil sa akin lang nakatingin ang lahat. Hanggang sa pinatawag na nga ako ng HR namin. Doon tinanong nila sa akin kung ayos lang ba ako. Ayos lang naman, bakit po? Kasi Grace, may kumakalat na chismis dito sa office. Chismis? Ano pong klase ng chismis? Grace, may nakapagsabi kasi na may HIV ka raw. Po? Gulat na gulat ako, Mama Mia. Paano niyo naman po nalaman?
Hindi na mahalaga, pero ang tanong ko, totoo bang may HIV ka? Doon ako umiiyak na umamin, Mama Mia. Pagpasensyahan mo na yung iba mong mga kasamahan na, kasi alam mo naman na may stigma pa talaga pagdating sa sakit na yan. Mama Mia, sa walang pag-aatubili ay sinugod ko si Francis. Alam kong sa kanya lang posibleng nanggaling ang usaping yun. Bakit? Totoo naman ah. Agad-agad niyang sagot sa akin nung kinumpronta ko siya. Nasampal ko pa siya at tumawa pa siya, Mama Mia. Pinagbintangan mo pa talaga ako na baka ako ang nakahawa sa'yo. Hoy, malinis to. Eto yung resulta ko. Negative. Mama Mia, sising-sisi ako noon kung bakit kinausap ko pa si Francis. Kung bakit naging concern pa ako sa kanya at sa mga babaeng isisiping at nakakasiping niya. Pero mula nung malaman ko na alam na ng lahat sa opisina ang tungkol sa sakit ko ay umalis na rin ako doon, Mama Mia. Hindi ko na maatim na pinagtitinginan nila ako. Ginajudge nila ako base sa naging sakit ko. Hindi na rin ako nakatiis pa, tinamin ko na rin sa mama ko ang totoo. Iyak ako ng iyak noon. Siya naman ay niyakap lang ako. Isang araw, Mama Mia, habang lugmok na lugmok ako, ay naisipan ko na lang na pumuntang simbahan. At nung nandun ako, Mama Mia, ay umattend na lang ako ng mass. Alam niyo ba yung mass na bago pa mag-umpisa yung misa ay tatawagin dun sa simbahan ang mga pangalan ng ikakasal? Mas lalo akong nasaktan dun, Mama Mia, kasi narinig ko na tinawag ang pangalan ni Jerry na ikakasal kay Lovie. Hindi pa nga nag-umpisa yung mass ay umalis na ako doon at umiyak ng umiyak. Doon ko napagtanto. Habang ako ay iyak ng iyak, habang ako ay nasasaktan, eto pala, si Jerry ay naging masaya at ngayon ay ikakasal na. Bakit ganun, Mama Mia? Bakit kung sino pa yung mga nagkasala sa atin, sila pa yung masaya? Kasalanan naman ni Jerry, di ba, kung bakit ako nagkaganito? Kasalanan niya dahil sinaktan niya ako. Mama Mia, sa ngayon ay patuloy pa rin ang gamutan ko. Unti-unti namang umaayos ang pakiramdam ko at ang sabi ng doktor ay malapit nang maging undetective sa akin ang virus. Pero hindi pa rin ako masaya eh. Actually, nagtatrabaho ako ngayon sa isang non-government organization, Mama Mia. At isa po ako sa mga nag-educate nung mga may HIV na sakit. Isa din po ako sa mga tagapagsalita para tanggalin ang stigma sa sakit na yon. Wala na rin akong balita tungkol kay Jerry at kay Lovie. Ang naging huling alam ko ay natuloy talaga ang kasal nilang dalawa dahil nabuntis ni Jerry si Lovie. Mama Mia, ewan ko, pero hindi ko masasabing happy ending itong kwento ko. Isinare ko lamang ito para magkaroon ng leksyon para sa ibang tao, lalong-lalo na dun sa mga babaeng katulad ko. Kapag nagmahal kayo, huwag niyong ibigay ang lahat-lahat. Kasi kapag binigay niyo lahat, tama yung nasa pelikula. Kapag umalis yung taong minamahal mo, bitbit niya lahat-lahat ng maibigay mo sa kanya. Yung puso mo, buhay mo, pati pagkatao at respeto mo sa sarili mo. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbibigay mo ng oras para mabasa at maikwento sa iba itong naging karanasan ko sa buhay pag-ibig at sa buhay ko. Maraming salamat talaga. Lubos na nagpapasalamat, Grace. Masakit isipin na meron pa rin talagang napakalaking stigma sa bayan natin ang sakit na HIV. Oo, marami pa rin ang hindi nakakaintindi at nakakaunawa sa sakit na yon. Marami pa rin sa atin na ang tingin dun sa mga taong may sakit noon ay mga marurumi.
Sure, meron naman talagang iba, kagaya ni Grace, na iba't iba yung partner, pero marami rin po ang mga biktima. Yung mga nagmahal lang, tapos ibinigay ang sarili dahil sobrang mahal. Tapos yun pala, carrier na nung virus ang kanilang minamahal, tapos nahawa sila. May mga ganong klase at may mga ganong kwento. Kaya sana maging open or eye-opener itong kwento ni Grace sa ating lahat. Na huwag tayong maging judgmental. Hindi naman po nakakahawa yung sakit na HIV kapag nag-uusap kayong dalawa o kapag niyayakap mo yung isang tao dahil binigyan mo ng simpatya sa mga pinagdadaanan niya. Sexually transmitted naman yun at blood transfusion, hindi ba? Ang dati nga nung nag-seminar kami doon, kasi nga dati akong nasa media, ay it will take gallons and gallons of saliva para ma-transfer yung sakit na yun. Kaya sana, wag nating itrato na kakaiba at itrato na nakakadiri yung alam nating mga tao na may pinagdadaanan noon. Sana mas unawain natin sila at mas bigyan natin ng suporta. Maraming salamat, Grace, sa tapang na ipinakita mo para ibahagi dito sa ating channel yung naging kwento ng buhay mo. Sa mga lalaking katulad din ni Jerry, sana wag tayong maging manggagamit. Hindi lang sa mga lalaki, kundi dun sa mga minamahal na nga, niloloko pa yung mga nagmamahal sa kanila. Kung hindi nyo na mahal yung tao, hiwalayan nyo ng maayos. Hindi yung sasaktan nyo, hindi yung lolokohin nyo, hindi yung ipapahiya nyo pa sa iba. Makipaghiwalay kayo ng maayos. Sabihin nyo yung dahilan at ipaunawa nyo sa taong mahal nyo o sa taong nagmahal sa inyo yung dahilan kung bakit nyo siya hihiwalayan. Huwag kayong basta-bastang bumitaw na lang na parang walang nangyari, parang walang iginugol na panahon, atensyon, pera, at pagmamahal yung tao sa inyo. Hindi nyo alam kung gaano kasakit maloko. Hindi nyo alam kung gaano kasakit ang questionin ang halaga mo. Sana, pahalagahan mo man lang yung binigay niyang pagmamahal kahit hindi mo na siya mahal. Kausapin mo ng maayos, hiwalayan mo ng maayos. At sa mga taong labis-labis kong magmahal, sana kapag nasaktan kayo, humingi kayo ng tulong sa iba. Sumandal kayo sa pamilya nyo, sa mga taong mapagkakatiwalaan nyo. At huwag nyong suluhin yung problema nang sa ganon ay hindi kayo makagawa ng mga desisyon na labis nyong pagsisisihan sa huli. Maraming salamat sa inyong pag-unawa at syempre sa inyong pakikinig nitong kwento na ito. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni Grace at para na rin marami ang ma-inform tungkol sa sakit na HIV, please do share this video and like this video. I-click nyo na rin ang subscribe button at notification bell nitong ating channel para lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Magandang araw sa inyong lahat.